fungi, viruses, at bakterya. Ilan lang yan sa mga pwedeng mabuhay sa helmet ng isang MC Taxi kung hindi ito nililinis na maigi. Kung hindi kasi yan mababasa sa ulan, sa pawis naman ito nagiging wet kapag mainit. Ang masaklap, pwede ka rin palang makakuha ng kuto dito. Sabi ng geriatric specialist na si Dr. Cheradin Oro Josef, may chance talaga na magkahawaan. Actually, pinaka number one is yung bacterial contamination, no? Tsaka fungi. Yung mga kuto, yung mga eggs, no? Pwedeng masalin. Ang ilang nakausap ko nga mga sumasakay sa mototaxis, hindi maiwasang mandiri. Hindi naman kasi may iwasang maitikit ang kanilang mukha sa foam ng helmet na ipinahiram sa kanila. Kaya ang swesyo ng iba, sa may budget, bumili na lang ng sariling helmet para hindi na makipaghiraman pa. At saka kahit na meron parang hairnet, parang hindi pa rin po safe. Since dito naman lang naman sa ulot, dito po sa may cheeks hindi naman po nako-cover. Sinisiguro naman ng mga mototaxi riders na aking nakausap na nililinis nila regularly ang helmet ng kanilang mga pasahero. Siyempre, nakasalalay din kasi dyan kung paano sila i-rate sa kanilang serbisyo. Pero kapag walang pasok, nilalaban ko yung foam. Saka siyempre laging may sanitize alcohol. Sa panahong lagi tayo nagmamadali na makarating sa pupuntahan, hindi lang kaligtasan sa biyahe ang dapat daw na isipin, kundi maging ang ating kalusugan. At magsimula yan sa pagsusuot ng matibay at malinis na helmet. Mobile Journal Event rin po hatid ang mukha ng balita.